Kanino kayo dito mga boss? Mario Barrios at Ryan Garcia. Kasado na ang laban sa February 21 sa Las Vegas. Itataya ulit ni Mario Barrios ang kanyang WBC welterweight belt. Matatandaan na naging tabla ang huling laban ni Barrios kontra pambansang kamao Manny Pacquiao. Ngayon susubukan naman ni Ryan Garcia na agawin ang kanyang WBC belt. Sinasabi ni Ryan Garcia na ina-knockout niya si Mario Barrios. Pero dudang ilang eksperto dahil pwedeng matalo daw dyan si Ryan Garcia by decision. Papabor ba kayo kay Ryan Garcia mga boss na kayang talunin si Barrios by knockout? Abangan natin ito, matinding laban sa welterweight division. Kahit naman matalo si Ryan Garcia dyan, marami pa rin ang gustong lumaban sa kanya dahil sikat. Sa ibang banda inutos din ng WBO ang bakbakan ni Hamza Shiraz kontra Diego Pacheco. Paglalabanan ang bakanteng WBO Super Middleweight Belt. Si Hamza Shiraz ang sinasabing susunod sa yapak ni Canelo Alvarez. Matatandaan na ito ang nagpatulog kay Edgar Berlanga. Pero malupit din itong si Diego Pacheco, isang prospects din ito. Sigurado magandang salpukan ito sa Super Middleweight 168 pounds. Sa iba pang balita, Oscar De La Hoya, kapag hindi raw pumayag si Ed Hearn sa 60-40 na hatian sa laban ni Jaron Ennis kontra Beryl Ortiz, hindi na raw itutuloy ni De La Hoya ang posibleng laban na ito. Pinagpipilitan ni Ed Hearn na 50-50 dapat ang hatian. Kung sino ang panalo, plus 5% na lang. Pero sabi nga ni De La Hoya, 60-40 dapat ang hatian. Sabi pa ni De La Hoya, hindi naman daw kasi hinahabol ni Beryl Ortiz itong si Jaron Ennis. Kahit wala raw si Jaron Ennis sa resume ni Beryl Ortiz, marami pa rin siyang kalaban na mas malaki pa ang pangalan. Binanggit ni De La Hoya ang pangalan ni Errol Spence at si Sebastian Fundora. Kahit si Kit Turman nasa listahan din ni Beryl Ortiz. Kaya maraming fans ang nagsasabi na iniiwas lang ni De La Hoya si Beryl Ortiz kay Jaron Ennis. Dahil alam daw ni De La Hoya na mananalo si Jaron Ennis kung sakaling magtapat. Ito pa naman ang laban na inaabangan ng fans sa super welterweight. Pero sayang lang kung hindi ito magtapat sa kanilang prime. Sa ibang banda ayon sa post ng ating kaibigan na isang manager at promoter sa boxing. Sabi daw pala ni Rolando D na champion natin sa bare knuckle fight. Si Eman Bacosa Pacquiao daw mga boss ay nasa ilalim na ng Sparkle GMA artist. Dahil hindi raw nakikita ni Rolando D ang future ni Eman Bacosa sa boxing. Pero kung sa pag-aartista, nandito raw yung future ni Eman Bacosa. So agree ba kayo dyan mga boss? Pero sa opinion lang naman daw ni Rolando D. Siyempre pag-artista mga boss, mabilis ang pera dito. Sa pagboboxing kasi malaki lang ang pera dyan kapag katulad ka ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Yung mapalaban ka na sa mga pound for pound at makapasok ka rin sa pound for pound. Kapag maging world champion ka, mapapalaban ka sa mga malalakas na boksingero, aba, talagang malaki ang bayad. Parang pambansang kamao Manny Pacquiao na. Pero kung wala kang skills, katulad ni Manny Pacquiao na kaya mong sumabay sa malalakas at makapasok sa pound for pound, sigurado malit lang din ang bayad. Malayong mas malaki pa rin ang bayad sa pag-aartista at mga sponsor. Kaya sa pagboboxing, kailangan mo talaga ng matinding abilidad para mabayaran ka katulad kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Ano sa tingin nyo mga boss? Kakayanin ba ni Eman Bacosa na makapasok din sa pound for pound? Comment down below mga boss at pag-usapan natin.